Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga masusugid na tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. Lalong-lalo na sa ating narrator na si Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jack. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa aking kakaiba at nakakapangilabot na naging karanasan na kailanman po ay hindi ko malilimutan. Mahirap lamang po ang buhay namin noon. Dati ay maayos naman sana sapagkat may negosyo ang aking mga magulang. Subalit hindi nagtagal, nalugi rin po iyon sa hindi ko malamang dahilan. Kung kaya't nalugmok at labis na naghirap kami. Pero ganun pa man po, kahit kulang na kulang ang kinikita ng mga magulang ko, ultimo para sa pagkain namin sa pang-araw-araw, ay pinili ko pa rin pong mag-aral. Sa kabila ng utos nilang pansamantalang huminto muna daw ako. Nasa 4th year high school na rin naman po kasi ako noon at sabi ko pa, sayang naman kung hihinto pa ako, gayong 1 taon na rin lang naman ay makakapagtapos na ako sa sekundarya. Bagamat mahirap ay nagsumikap po ako, Kuya Bari. Pinilit ko na matustusan ang aking sariling pag-aaral na hindi humihingi ng anumang halaga mula sa mga magulang ko. Dahil alam kong walang-wala po talaga silang maibibigay. Ginawa ko noon ang lahat upang kumita ng pera. Sinubukan kong mamasukan ng trabaho. Subalit sa kasamaang palad po, ay nahirapan po ako sapagkat wala pa po ako noon sa wastong gulang. Kung kaya't nauwi ako noon sa pagiging isang basurero at mangangalakal ng bote, dyaryo, lata at kung ano-ano pa. Pagka-uwi ko po galing sa eskwela, may malalaking bahay sa aming lugar at magsisimulang mangalkal ng kung anumang mga gamit na maaari ko pang mapakinabangan mula sa kanilang basurahan. Kung minsan, kapag sinuswerte, ay may mga tira-tirang pagkain pa po akong nakikita, ay inuuwi ko iyon sa aming bahay at iyon ang pinagsasaluhan namin ng aking mga kapatid at magulang. Wala man pong kasiguruduhan kung malinis at ligtas pa bang kainin ang mga iyon, ay wala na po kaming ibang pagpipilian pa kung hindi ang pagtiyagaan iyon upang may pamatid lamang kami sa aming mga nagugutom na sikmura. Isang araw, Sabado po noon at wala po akong pasok, kaya naman nagpaalam ako noon sa mga magulang ko na aalis muna pansamantala upang maghanap ng mga kalakal sa ibang bayan na maaari kong ipagbili. Nang sa ganun ay may pera kaming ipambibili ng pagkain. Halos inabot din po ako ng ilang oras kalilibot-libot sa iba't ibang mga karatig bayan namin. Subalit sa loob ng ilang oras na iyon ay nabigo po ako na makahanap ng maraming kalakal. Halos bilang lamang po sa daliri ang nakuha ko ng araw na iyon. Kaya naman halos maiyak-iyak na lamang po ako noon at maglupasay sa lupa dahil sa kabiguan. Marahil ay nahuli na ako at may mga nauna na sa akin sa paghahanap ng mga kalakal. Kung kaya't kaunti na lamang ang aking inabutan. Papadilim na po noon ang paligid nang mapagpasyahan ko ng umuwi. Bagsak ang mga balikat at nakayuko lamang akong naglalakad noon pabalik sa aming tahanan. Nang bigla na lamang akong matigilan nang mayroon akong natapakan na isang sakong madulas na naging dahilan upang madapa ako. Agad akong nagtaka kung ano ang mayroon sa loob ng sakong iyon dahil umaalingasaw ang masangsang na amoy na iyon. Kuya Bari, nagpalinga-linga pa po ako sa paligid upang tignan kung sino ang nagtapon nun doon mismo sa gitna ng kalsada. Subalit wala naman po akong nasilayan na ibang taong naroroon sa lugar na iyon bukod po sa akin.
Bagamat may pag-aalinlangan akong hawakan ang bagay na iyon, ay mas nangibabaw pa rin po sa akin ang kuryosidad at pagnanais na malaman kung ano ang nasa loob nun. Kung kaya't binuksan ko po ito. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa gulat ng bumungad sa aking paningin na ang laman pala ng sakong iyon ay mga karne at lamang loob ng hayop gaya ng atay, bituka at iba pa. Hindi ko naman alam, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon kung dapat po ba akong matuwa sa mga nakita ko at natagpuan. Dahil kahit papaano'y may maiuuwi pa rin ako sa pamilya ko ng mga sandali at oras na iyon. Nagdadalawang isip pa po sana ako noong una kung iuuwi ko ba iyon o hindi. Dahil baka mayroong nagmamay-ari na ng mga iyon at naiwan lamang niya sa lugar na iyon. Subalit mas nanaig pa rin at naisip ko na nakakahiyang uuwi ako sa bahay na wala man lang akong kadaladala para sa aking pamilya. Gayong alam ko po na inaasahan nilang may bitbit akong makakain para sa kanila. Kaya naman po sa huli ay pinili kong iuwi ang mga karne at lamang loob na iyon na sa tingin ko po ay galing po naman sa bagong katay na mga hayop dahil may mga dugo pa po ang mga iyon. Kahit papaano, umuwi po akong masaya at walang inaalala kung ano ang kakainin namin ng gabing iyon. Dahil nga po nakakuha ako ng biyaya. Tuwang-tuwa naman po ang mga kapatid ko nang makita nila ang dala kong iyon dahil sa wakas daw ay makakatikim na rin sila ng karne at masarap-sarap na ulam. Tinanong din po ako ng aking mga magulang kung saan daw ba galing iyon dahil alam nilang hindi raw ako basta-basta makakabili nun mula sa pangangalakal lamang. Kuya Bari, hindi ko po sinabi ang totoo. Baka po kasi hindi rin sila maniwala kung sasabihin ko ang totoo na basta ko na lamang iyon natagpuan at nakuha sa daan na para bang sadyang inihulog iyon ng langit para sa akin. Kung kaya't napilitan akong magsinungaling na lamang na bigay iyon sa akin ng isang taong may mabuting loob. Mabuti na lang po at naniwala naman sila sa akin. Kinabukasan ay muli po akong bumalik sa lugar na iyon. Laking pagtataka ko nang makita ko sa gilid pala ng kalsadang iyon kung saan ko nakita iyong sakong may lamang karne at mga lamang loob ng hayop ay isang tambakan ang naroroon. Marahil ay hindi ko po iyon napansin ng nakaraang gabi dahil madilim na nga rin po noon ang paligid. Naisip ko noon na tila dinadalaw yata ako ng swerte sapagkat nang sinimulang kong kalkalin ang nasabing tambakan na aking natagpuan ay hindi lamang po basta mga bote, dyaryo at lata ang nakita ko roon. Bagkus ay napahanga ako dahil sa pangalawang pagkakataon ay mayroon ulit akong nakitang mga karne at lamang loob doon na maaari ko na naman dalhin sa bahay upang maging ulam na naman namin. Kaya naman po, wala akong sinayang na sandali at mabilis kong kinuha ang plastik na daladala ko noon at inilagay roon ang mga karne at lamang loob na nakikita ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko na malayan na sa sobrang dami ng karne at lamang loob na nakatambak doon, Kuya Bari, ay nakapuno na pala ako ng halos 5 malalaking plastik. Subalit katakatakang hindi pa rin iyon maubos-ubos. Doon na po ako nagsimulang makaramdam ng pagtataka at mapatanong sa aking sarili. Kuya Bari, kung saan nga ba talaga nanggagaling ang mga tambak-tambak na karne at lamang loob na iyon, gayong wala naman po akong makitang palengke sa lugar na iyon upang isipin kong doon iyon galing. Maya-maya pa ay hindi ko na malayang papalubog na pala ang araw. Kaya naman nagpasya na po ako noon na umuwi na dahil hindi ko naman po kayang dalhin ang 5 plastik ng mga karne at lamang loob
Kaya isa lamang po ang binitbit ko. Nahirapan pa nga akong dalhin yun, kung kaya't napilitan akong bawasan ang laman nun at magdala lamang ng kaunti. Ilang sandali pa, hindi pa man po ako tuluyang nakakalayo mula sa tambakan na iyon, ay natigilan ako sa paglalakad nang makarinig ako ng mga alulong mula sa paligid. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang pong nagsitayuan ang aking mga balahibo at nakaramdam ng kakaiba. Mga ilang sandali pa, nakita kong bumukas ang isang gusali sa katapat ng tapunan ng mga lamang loob na iyon at may lumabas na isang lalaki at isang babae mula roon. Napakunot noo pa ako dahil buong akala ko ay hindi na ginagamit pa ang gusaling iyon at matagal nang napabayaan. Hindi ko talaga akalaing may tao pala sa loob nun. Gayong mula kaninang umaga na naroon ako ay nanatili iyong sarado. Pinagmasdan ko ang kanilang ginagawa mula sa hindi kalayuan. At ganoon na lamang po ang gulat ko nang malamang kong sa kanila pala nanggagaling ang mga karne at lamang loob na naroon sa tambakan. Mula sa gusali kung saan sila lumalabas kani-kanina lang ay may mga bitbit na silang sako at inihuhulog sa tambakan na iyon ang mga lamang loob at karne na bitbit nila. Pero saan nga ba iyon nanggagaling at bakit nila itinatapon lang? Sinundan ko silang patago nang muli silang pumasok sa may gusali upang alamin ang kasagutan sa mga tanong ko. Ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makitang ang gusaling iyon ay nagsisilbi palang kulungan ng mga baboy. Maya-maya, pinagmasdan kong maigi ang isang lalaki nang pakawalan nito ang isang baboy na nakakulong. Agad namang nagpakawala ng ingay ang baboy dahil marahil ay alam nitong kakatayin na siya. Ilang sandali pa'y nagulat na lamang po ako, Kuya Bari, nang walang paligoy-ligoy nitong binutas ang tiyan ng baboy na tila ba may talim ang mga kamay at kuko nito. Agad namang tumulo mula roon ang masagana nitong dugo na agad naman ding sinalok ng babae sa isang timba at ininom yun ng isang lagukan lamang na tila ba uhaw na uhaw masyado. Noong tuluyang maubos ang dugo nito, ay saka naman tuluyang winakwak ng lalaki ang tiyan ng baboy at inilabas mula roon ang mga lamang loob nito. Kinain niya ang puso ng baboy, samantalang ang ibang parte ng lamang loob nito ay tila ay hindi niya gustong kainin at inilagay niya iyon sa sako. Papaanong? Natigilan akong bigla sa pagsasalita ng mapagtanto kong nais at tinig ko pala ang katanungang dapat ay sa isip ko lamang. Dahil doon ay nakuha ko tuloy ang atensyon ng dalawa. Napaatras ako nang marahas silang napalingon sa akin habang nanlilisik ang namumula nilang mga mata na tila ba handa nang umatake sa kung sino mang pangahas na pumasok sa kanilang gusaling pinagtataguan. Agad akong napaatras, Kuya Bari. Hindi makapaniwala kung totoo nga ba ang nakikita ko ng mga sandaling iyon. Bagamat nasaan yung tao pa rin po sila at tanging mga mata lamang nila ang naiiba, ay batid ko noong hindi sila mga ordinaryong tao. Patuloy silang lumapit sa akin at ilang beses na tinangkang hawakan ako. Subalit umiiwas ako, Kuya Bari. Hindi ko maiwasang hindi manginig noon at matakot kahit alam ko na sa sarili kong wala naman silang gagawin sa akin. Patuloy ang pagbuhos ng aking mga luha at patuloy na sinasambit sa aking isipan na sana ay panaginip lang ang lahat. Ngunit alam kong hindi. Bakit? Bakit niyo po ginagawa ito? Ma,
Pa! Pautal-utal na tanong ko, dala ng pangangatal ng aking labi habang papalit-palit ang tingin na iginagawad sa kanilang dalawa. Unti-unting nawala ang pamumula ng kanilang mga mata. Ang kaninang nanlilisik nilang mga tingin ay napalitan ng hikbi at pagsusumamo. Jack, anak, patawarin mo kami. Maniwala ka. Pinilit naming labanan at iwasan. Ngunit hindi namin kaya. Nanghihina kami sa tuwing hindi nakakakain ng dugo at laman. Sa pagkakataong iyon ay pare-pareho na po kaming nag-iiyakan, Kuya Bari. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung papaano tatanggapin ang kapatawaran na hinihingi nila, gayong hindi lamang naman po sila sa akin nagsinungaling, kundi maging sa aking mga nakababatang mga kapatid. Matagal ko nang alam ang tungkol sa katauhan nila, pero pinilit kong tanggapin iyon kahit napakahirap, dahil alam kong pareho naman po nilang hindi ginusto iyon. Sadyang wala lang silang nagawa nang ipinamana iyon sa kanila ng kanilang mga magulang nang mamatay ang mga ito. Ipinangako naman po nila sa akin na hinding-hindi sila mambibiktima ng mga inosenteng mamamayan. Ngayon po ay alam ko na kung bakit nalugi noon ang negosyo nilang babuyan na naging sanhi kung bakit kami naghirap. Iyon ay dahil pala sa halip na ibenta nila ang mga ito at pagkakitaan, ay sila lang naman pala kasi ang nakikinabang sa mga ito. At kaya rin siguro marahil mas pinili na lamang nilang itapon sa tambakan ng tapat ng gusaling iyon ang mga tira-tirang karne at lamang loob na hindi nila kailangan, ay upang hindi kami makahalata na hindi totoong nalugi ang negosyo naming babuyan noon. Pinilit kong tanggapin at kalimutan ang mga nasaksihan ko noong gabing iyon, Kuya Bari. Naging maayos naman po ulit ang samahan namin ng mga magulang ko, subalit hindi na po katulad ng dati. Hanggang sa lumipas na lamang po ang mahabang panahon at tuluyan na rin silang namaalam sa mundong ito, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangyayaring iyon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa oras na iyong inilaan upang ito ay mabasa at maibahagi sa inyong mga tagapakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Jack. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Julia. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari po nang minsan kaming nagpunta sa baryo ng kaibigan ng aking ina. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po sa pangalang Gracia ang aking ina. Nang mga panahong iyon, dahil walang trabaho, ay niyaya ako ng aking ina na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi naman ako nakatanggi sa kanya dahil mapili talaga siya sa akin. Isa pa, Kuya Bari, ay wala rin naman akong gagawin ng araw na iyon, kung kaya sumama na rin ako sa kanya. Kaagad kaming nag-ayos ng aming mga sarili ng araw na iyon. Nang matapos ay dali-dali kaming umalis ng aming bahay. Hindi na ako nagtanong pa sa aking ina kung saang baryo kami papunta. Sumunod na lang ako kung saan siya pupunta. Nang makarating kami sa sakayan ay kaagad kaming nakasakay naman. Ilang minuto lang kaming naghintay at nagsimula na kaagad ang aming pagbiyahe. Habang nasa biyahe ay ramdam ko ang pananabik
ng aking ina. Hindi ko na lang siya kinausap at inaliw ko na lang ang aking sarili sa paglinga sa magagandang tanawin. Maya-maya'y naisipan kong umidlip dahil nakaramdam ako ng antok. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras na biyahe ay nagising na lang ako dahil sa pagyugyug sa akin ng aking ina. Aniya, "Oh, gising na. Nandito na tayo anak." Ako naman ay napangiti sa kanya. Bumaba naman kaming dalawa sa sinasakyan namin. Pagkababa ay inilibot ko ang aking mga mata sa paligid. Inay, hindi niyo naman sinabing liblib pala itong lugar na ito?" Wika ko pa. Napatawa lang ng mahina ang aking ina dahil sa aking sinabi. "Alam ko kasing kapag sinabi ko ito sa iyo, hindi ka sasama sa akin." Iyon naman ang naging tugon niya sa akin. Hinayaan ko na lamang siya, lalo na at nagsimula na siyang maglakad. Habang naglalakad kami sa daan patungo sa bahay ng kaibigan ng aking ina, ay napapatingin ako sa mga taong nadadaanan namin. Hindi ko alam, ngunit kinakabahan ako dahil sa paraan ng pagtitig nila sa amin. Lumapit pa ako sa aking ina at binulungan ko siya. Nay, parang hindi maganda ang kutob ko. Tingnan mo, parang masama yata ang titig nila sa atin." Pabulong na wika ko sa aking ina. Inilibot naman niya ang kanyang paningin at walang ano-ano ay nagsalita ito. "Naku anak, hindi naman na. Ikaw talaga, bata ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Dalian mo na lang dyan sa paglalakad mo at medyo malapit na tayo dun." Tugon naman sa akin ng aking ina. Wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan lamang ang titig ng mga tao sa amin. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang bahay ng kaibigan ng aking ina. Sinalubong naman kami ng kaibigan nitong si Tia Mila. Kaagad niya kaming pinapasok sa kanyang bahay. Napalingon pa nga ako sa kanya dahil pinauna niya kami sa loob. Nagtaka naman ako sa ikinilos niya. Para kasi siyang may sinisilip sa labas, ngunit wala namang tao. Maya-maya pa ay pumasok na rin ito sa loob ng kanilang bahay. Hindi naman ako nakapagtimpi kung kaya napatanong ako kay Tia Mila. Tia, bakit po ganyan ang mga tao dito sa inyo? Kasi po parang masama po ang tingin nila sa amin ng aking nanay." Tanong ko dito. Napatingin naman ito sa akin na tila may pag-aalala sa kanyang muka. Maya-maya'y bigla na ring sumeryoso ang mukha niya. "Ay nako Mila, hindi ko sinabi sa kanya ang pakay namin dito. Alam ko kasing kapag sinabi ko ito sa kanya, hindi siya sasama dahil matatakutin niyang batang iyan." Wika naman ng aking ina. Dahil doon ay nagtaka na ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. Sa katunayan, pinapunta ko ang mama mo rito upang humingi ng tulong. Nabili namin kasi ang bahay na ito dahil mura lang, sabi ng aking asawa. Kaya kahit malayo ay binili na namin. Hindi naman namin inaakala na may kakaiba pala sa lugar na ito. Panimulang wika ng aking tiya. Magsasalita na sana siya ng maantala dahil may lumabas na babae sa isang silid. May dala itong sanggol
at tinawag niya si Tia Mila na mama. Pinalapit naman niya ito sa amin at saka ipinakilala. Nang matapos sa pagpapakilala ay nagpatuloy siya sa kanyang pagkukwento. Yun na nga, hindi naman namin alam na mga aswang pala ang mga tao rito. Noong una ay hindi rin namin alam, ngunit madalas kaming aswangin dito. Tsaka noong nakaraan lang namin dinalaman nang makita mismo ng mga mata namin na nakabantay ang mga tao doon sa labas ng aming bahay at nag-iba ng kanilang mga anyo. Dagdag ng aking tiyahin. Hindi naman kami nakapagsalita at hinayaan lang siyang magkwento. Madalas na ginagabi sa trabaho ang asawa ko, kung kaya kami lang ng anak ko ang malimit dito sa bahay tuwing gabi. Kaya yun nga, gusto naming makaalis dito, kaya tumawag ako sa mama mo para magpatulong. Hindi ko naman alam na hindi niya pa pala nasabi ito sa iyo. Siya nga pala, kaya ganoon ang tingin nila sa inyo dahil nga aswang sila at marahil ay naiisip nila na may idadagdag sa kanilang mabibiktima. Pagpapatuloy pa ni Tia Mila. Nagkatinginan lang kami matapos niyang magkwento. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Aaminin ko, Kuya Bari, ng mga oras na iyon ay nakaramdam ako talaga ng takot. Napatingin ako sa aking ina, ngunit hindi ko man lang siya nakitaan ng takot. O siya, dito na muna tayo matutulog ngayong gabi, anak ha? Bukas kasi tayo aalis kasama sina Tia Mila upang iwan na ang lugar na ito. Nanlaki naman ang mga mata ko nang sabihin iyon ng aking ina. Naiisip ko pa lang na aswang ang mga tao sa aming paligid ay naninindig na ang aking mga balahibo sa katawan. Subalit, wala naman akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng aking ina. Simula ng oras na nakapasok kami sa bahay ni Tia Mila, ay hindi na kami lumabas pa ng aking ina at maging sila rin. Tinulungan na lang namin sina Tia Mila sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Habang nagluluto si Tia Mila sa kanilang kusina, ay patuloy naman kami ni Mama sa aming ginagawa kasama ang anak ni Tia. Kinagabihan, niyaya na kami ni Tia Mila na maghapunan, kung kaya tumigil muna kami sa aming ginagawa. Malapit na rin naman kaming matapos sa pag-iimpake ng mga damit, kung kaya tumigil na muna upang makakain. Iyon na nga po, Kuya Bari. Habang naghahapunan kami ay napasarap din ang aming kwentuhan. Walang ano-ano ay bigla na lang may kumaluskos sa bintana na malapit sa aming pinagkakainan. At dahil doon, napatigil kami sa aming pagkain at nagmatyag sa aming paligid. Ilang sandali pa ay mas lumakas pa ang mga pagkaluskos na may kasamang paghuni ng pusa. Dahil doon ay nagwika na si Tia Mila. Lumayo tayo sa bintana. Hindi lamang simpleng pusa iyan dahil aswang iyan. Madalas kaming nakakarinig ng ganyang paghuni. Wika nito. Sinunod na lamang namin ang kanyang sinabi.
Napadako ang tingin ko sa aking ina na noon ay papalapit sa bintana. Sinenyasan ko pa siyang huwag nang ituloy ang kanyang gagawin. Subalit hindi niya ako sinunod. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad patungo sa bintana. Nang nasa harapan na siya nito, walang pagdadalawang isip na sumilip roon ang aking ina. Napalingon pa siya sa aming direksyon at nakaramdam ako ng takot nang makitang sindak na sindak ang kanyang mukha. Maya-maya pa'y tumigil ang mga pagkalus ko sa bintana. Nakahinga naman kami ng maluwag dahil doon. Naglakad na rin pabalik sa aming direksyon ng aking ina. Hindi pa rin nawala ang pagkasindak ng kanyang mukha. Inakala ko ring wala na ang kung anumang nilalang sa aming paligid. Ngunit nagkamali ako. Magsasalita na sana ako upang tanungin ang aking ina kung ano ang kanyang nakita sa labas ng bintana. Ngunit bigla akong natigilan. Nagkaroon kasi ng pagkalabog sa bubungan ng bahay kung kaya nagkatitigan kami. Sumenyas din si Tia Mila sa amin na pumasok kami sa silid. Agad naman namin ginawa ang sinabi nito. Nang nasa loob na kami ng silid ay sumunod na rin naman sa amin sina Tia Mila at ang aking ina. May dalang itak at buntod pagi ang mga ito. Walang ano-ano. Sumilip sila sa bintana ng silid. Dahil na rin sa pagnanais na malaman kung ano ang nasa labas ng bahay ay hindi ko napigilan ang aking sarili na sumilip sa bintana kasama sina Mama at Tia Mila. Halos hindi ako makagalaw nang makita ko kung ano ang nasa labas. Pinapalibutan kami ng mga pusa na animoy kasinlaki ng mga leon. Dahil doon ay napalayo ako sa bintana. Sinenyasan ako ni Tia Mila na huwag munang maingay. Pagtango lang ang nagawa ko ng mga sandaling iyon. Ilang sandali ring nasa ganoong sitwasyon kaming nang bigla na lang umingay ang aming paligid. Iyong tipong may nagtatakbuhan. Walang ano-ano ay may biglang tumawag sa pangalan ni Tia Mila doon sa labas ng bahay. Kung kaya lumabas siya at binuksan ang pinto. Gulat na gulat kami sa kanyang ginawa. Maya-maya'y nakita naming asawa pala niya ang dumating. Nang mga oras na iyon, nang tingnan nila ang labas ng bahay, ay wala ng mga malalaking pusang naroroon. Hindi talaga titigil ang mga kapitbahay nating mga aswang hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Wika ng asawa ni Tia Mila habang napatingin sa sanggol na karga-karga ng anak nila. Nang gabing iyon, hindi na kami natulog pa. Nagmamatsyag na lang kami sa aming paligid at naghihintay na mag-umaga. Kinaumagahan, dumating ang sasakyang inupahan ng aking ina. Kinarga ang lahat ng mga kagamitan ni Tia Mila at nilisan namin ang lugar na iyon. Ngunit bago kami umalis, nakita pa namin ang mga kapitbahay nila na matalim ang titig sa amin. Laking pasasalamat naman ni Tia sa aking ina dahil nakaalis na sila sa baryong iyon at nailayo sa mga kapitbahay nilang aswang. Hanggang dito na lang po
ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at more power po sa inyong channel. Gumagalang, Julia. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Beth. 78 anyos sa kasalukuyan. Ako po ay tubong taga-Upon, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong ako ay 17 anyos pa lamang po. May maniwala man sa akin o wala, ako po ay nasa pangangalaga ng mga magkakapatid na mangkukulam. Tawagin na lang po natin sila bilang sina Nanay Wanda, Nanay Tina at Nanay Helen. Akala ko po dati, sila ay grupo ng mga kultong nagpapalakas sa pamamagitan ng pagsamba ng kanilang Panginoon nang sa gayon ay makapaghanda sila sa nalalapit na gyera, kagaya ng kinikwento nila sa akin. Ngunit habang tumatagal po, mas lalong nagiging malinaw sa aking isipan na sila ay higit pa sa kulto, sapagkat sila ay mga tunay na kampon na mismo ng mga demonyo. Aksidente lang po ang pagkakarating ko sa tirahan nila. Namamasyal lang kami ng kapatid kong si Cora nang maligaw ako sa kagubatan. Nagkataong dumagundong ang malakas na kidlat at kaagad na kumalat ang maiitim na ulap, kaya natakot ako at nagsumiksik sa isang matandang puno doon sa gitna ng mayabong na kakahuyan. Natakot po ako sa kulog at kidlat, Kuya Bari, kaya naman iniisip ko, magiging ligtas ako kapag nagtago ako at hinayaang bumuhos muna ang malakas na ulan. Nagkahiwalay kami ng kapatid ko noong mga oras na iyon. Nawawala na si Cora at takot na takot ako, ngunit wala naman akong magawa. Basta't ang alam ko lang, hawak ko ang manikang bigay niya sa akin. Siyang kasama ko sa gabing madilim at malamig. Noong bumuhos ang malakas na ulan, alam kong wala na akong mauuwian pa. Lalo na at bumulusok pababa ng bayan ang napakalakas na tubig baha mula sa umaapaw na sapa. Ako naman po ay nilakasan ng loob at naglakad ng naglakad. Sinalungat ang malakas na ihip ng hangin at walang pakialam kahit bumaon man ang mga paa ko sa putik o anurin pa ako ng baha. Wala akong pakialam, total nauna na naman din sa langit ang mga magulang ko, kaya't nais ko silang sundan kung bibigyan lang po ako talaga ng pagkakataon. Si Cora naman, tuluyan na yata akong iniwan. Gusto kong magtampo kasi siya ang mas matanda sa aming dalawa, pero hindi man lang niya ako hinanap. Ni hindi man lang siya nag-aksaya ng panahong sumigaw ng sa gayon, kahit boses man lang niya ay marinig ko at ako na ang pupunta sa kanya. Naisip ko tuloy, ako na siguro ang nakatakdang magligtas sa sarili ko. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at wala sa wisyong naglakad ng naglakad hanggang sa tumila ang ulan. Balungkot kong pinagmasdan ang kanina ay suot kong bestida. Basang-basa ito at balot na ito sa putik. Ang manikang basahan ko naman ay mas lumaylay na ang liig na kahit ilang beses ko pang pigaan ay mabigat pa rin. Ganun pa man, hindi ko siya magawang iwan. Siya na lamang ang naiiwang alaala sa aking mga magulang. Ilang milya na siguro ang aking nilakad hanggang sa makarating ako sa isang patag na lugar. Sa bahaging iyon, Kuya Bari, tahimik at payapa. Ngunit may nauulinigan akong mga boses na nagsasalita o mas tamang sabihin na nagdarasal. Sabay-sabay sila habang iniuusal ang mga banyagang salita na hindi ko alam kung saan nila hinugot
at nagkukusang lumiwanag ang langit na kanina ay natatabunan na ng maiitim na ulap. Pilit kong inaaninag ang lugar. Ewan ko ba, parang may bumubulong po sa akin na sundan ang mga boses nang sa gayon ay magawa kong makita ang mga taong pinagmula ng ingay. Tinaluntun ko ang maputik at lubak-lubak na daan na sa tingin ko po ay tanging kalabaw lamang ang kayang lumampas. Mas malamig ang temperatura sa lugar na ito. Ilang saglit pa, nakarating na ako sa isang bakuran. Pansin ko lang, nag-iisa lang ang bahay na iyon doon. Kaya naman naging desperada na ako nang makapasok sa loob. Ang kanilang tarangkahan ay yari po sa kawayan. Medyo giba-giba na rin ito. Tinungo ko ang bahay na sa tingin ko po ay siyang pinagmumula ng ingay. Maliwanag sa loob ng bahay pero alam kong hindi ito dahil sa gasera. Nang sumilip ako, nakita ko ang 3 babaeng parehong nakabistidang itim. May mahahabang buhok habang napapalibutan ng kulay itim na kandila. Sa kanila namang kinauupuan sa sahig ay nakaguhit ang 2 magkabilang trianggulo na nagsisilbing daluyan ng kanilang enerhiya mula sa mga katagang paulit-ulit nilang binabanggit, 1 pentagram. Napalunok ako. Base kasi sa aking nakikita, Kuya Bari, sa kanilang ginagawa, hindi sila mga normal na tao. Wari ko'y sila'y mga mangkukulam. Sa gitna ng kanilang kinauupuan, nakabulatlat ang isang kulay itim na libro. Mukhang doon nanggagaling ang mga orasyong makailang beses nilang binabanggit. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa katawan, ng pagnanais na makasabay sa kanila. Kaya kahit hindi ko sa ulo ang kanilang sinasabing orasyon, nagawa ko naman itong gayahin at sumabay na nga sa kanila. Mabagal, sigurado at tamang pagkakabanggit. Paulit-ulit. Tila naiintindihan ako ng hangin dahil sa bawat pagbigkas ko ay nakakaramdam ako ng mabining pag-ihip nito. Kalaunan, nagsimula ng magsigalawan ang mga kurtina. Magpatay-sindi ang liwanag mula sa itim na kandila at ang paglingon ng isa sa mga babae sa akin na tila ba tumatagos ang kanyang paningin mula sa dingding. Tila ba alam niyang naroroon lang ako at nakikigaya sa kanila. Kung ibang tao o bata ang makakakita sa kanya, ay naku, siguradong matatakot ang mga ito. Gatuldok na lamang kasi ang itim sa gitna ng kanyang mga mata. Ang kanyang mukhang naninilaw at may naglalabasang parang varicose veins ay tila ba may buhay. Gumagalaw-galaw at nagpupumilit lumabas sa kanyang balat. Pero hindi ako natakot sa kanya. Tila ba kilala na ang mukha niya ng puso ko. Natapos ang kanilang orasyon nang walang anumang nangyari. Hindi man lang ako nasaktan o wala man lang akong karamdamang kakaiba sa akin. Kahit naliligaw lang ako sa lugar na ito, Kuya Bari, nararamdaman kong dito ako nabelong. At alam kong hahanap-hanapin ng puso ko ang lugar na ito. Nakita kong nagsitayuan na ang 3 at nagkanya-kanya sa pagtatapos ng nakatokang gawain. Iyong pong babaeng pinakabata sa kanila ay siyang lumapit po sa akin. Napakaamo ng kanyang mukha. Maganda at mukhang parang santa. Ang haba po talaga ng kanyang pilikmata ay talagang ito'y nakakaakit. Maging ang kanyang mapipintog na labing natural na yatang mapupula. Maya-maya'y hinawakan niya ang kamay ko at saka ako ninitian.
Sabi niya, alam niyang wala na daw akong mauuwian. Pero pwedeng-pwede daw ako sa tahanan nila. Nagpakilala po siya sa akin bilang si Nanay Wanda. Ang dalawa naman niyang kasama ay si Nanay Tina at Nanay Helen. Sa kanilang tatlo po, si Nanay Wanda ang may pinakamaamong mukha at pinakabata. Matangkad siya at maputi. Si Nanay Helen naman ay maganda rin. May nunal siya sa kanyang pisngi. Palangiti din ito kagaya ni Nanay Wanda. Si Nanay Tina naman ang pinakaseryoso sa kanilang tatlo. Maganda si Nanay Tina, ngunit may pagkamorena po ito. Medyo may katabaan at matangkad din. Si Nanay Wanda ang pinakamabait sa kanila. Sa totoo lang Kuya Bari, sa kanya po ako pinakakomportable. Hindi niya ako pinipilit sa mga bagay na ayaw ko. Anya, mas mabuting gawin ko ang mga bagay na makapagpapasaya po sa akin. Sa mura kong edad, namulat ako sa katotohanang ang mundo ay nababalot ng kalupitan. Sina Nanay Wanda ay mga madring tumakas lamang sa kumbento dahil sa matinding pang-aabuso nang ibenta sila ng kanilang madre superior sa mga abusadong mga sundalo na naghahanap ng panandaliang aliw. Winasak ng mga kalalakihang ito ang kanilang kinabukasan, maging ang pananalig nila sa Panginoong Diyos. Ito po ang dahilan kaya sila nagpunta sa kagubatan para harapin ang bagay na dati ay pinakaiiwasan nila, ang dumepende sa itim na kapangyarihan. Saksi ako sa dami ng masasamang bagay na ginagawa ng tatlong magkakapatid. Hindi lang sila iilang beses na may hinuling mga ngaso sa kagubatan para ialay lamang sa kanilang hindi ko pa nakikitang anito. Maski ako ay tinuruan din ni Nanay Wanda kung papaano ba bumigkas ng tamang orasyon, kung papaano gawin ang isang ritual at kung papaano mangkulam. Minsan ko lang sinubukan ang aking kakayahan sa isang aso at kinilabutan po talaga ako sa nakita kong epekto. Nakakatakot. Naisip ko, hindi talaga ito dinedeserve ng aso ang sapitin ang ganoong sitwasyon. Kaya naman, kahit alam kong kina Nanay Wanda ako lumaki, pinilit ko pa rin wag maging kagaya nila. Alam kong ikalulungkot nila ang mga bagay na ginawa ko para sumuway, pero hindi ko talaga kasi kaya. Hindi ko kayang pumatay ng inosenteng tao. Isang araw, nangunguha kami ng panggatong ni Nanay Tina nang may maligaw na isang lasing na lalaki sa kagubatan. Nagsisigaw ito at wala siya sa sarili niya. Sa tingin ko po Kuya Bari, hiniwalayan ito ng kanyang kasintahan base sa mga salitang kanyang isinisigaw. Nagulat ako nang lumapit si Nanay Tina sa kanya. Umusal siya ng salita at sa isang iglap lamang naging sunod-sunura na ang lalaki sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Nang maglakad kami pauwi, hindi ako nakapagsalita nang makitang tila ba parang zombie na sumusunod din ang lalaki sa amin. Gamit ang kanyang orasyon ay nagagawa niyang utusan ang lalaki, kagaya ng paggawa nito ng panibagong altar at paghakot ng mga gamit para sa pag-aalay. Nag-aalay kami tuwing kabilugan po ng pulang buwan. Sa pagkakataong iyon, ko lang talaga masasaksihan ang pinaggagawa nila dahil nung una, pinapatulog nila ako ng maaga at hindi na hinahayaang makita pa ang paraan ng kanilang pagsasagawa ng mga ritual. Nakita ko nang lapitan ni Nanay Helen ang lalaki. Inorasyonan niya ito,
Kaya humiga ang estranghero sa batong higaan kung saan naroroon ang altar. Katulad ng mga naunang ginagawa nila, napapasunod nila ang lalaki sa bawat katagang binibitiwan nila sa pamamagitan ng hipnotismo. Kusang humiga ang lalaki at pumikit na tila ba mahimbing na natutulog. Sina Nanay Wanda, Nanay Helen at Nanay Tina naman ay pumwesto na sa harapan ng altar kung nasaan ang kanilang panibagong ginuhit na bituin at may nakasinding kandila. Sabay-sabay silang umusal ng mga ritual at hinayaang lamunin ng kanilang kapangyarihan ang mga salita. Napaatras ako nang makitang humangin ng malakas. Ang mga punong kahoy po ay biglang umalog at hinahampas ng hangin ang bawat sanga. Makalipas ang ilang ulit na pagdarasal nila, naggulat na lang ako nang bumangon ang lalaking estranghero. Tila ba nawawala sa sarili at kulay puti na ang lahat ng kanyang mga mata. Hawak niya ang isang punyal at umuungol na naglakad palapit sa 3 babae. Pumagitna at tumingala sa buwan. Dito ko na napansin na ang kanyang mga mata ay nahawaan ng pagkapula. Nang humarap siya sa 3 mangkukulam, mabalasik na ang kanyang mukha. Kagaya ni Nanay Wanda, nagsasalita na din ng mga banyagang kataga ang lalaking ito at habang ginagawa iyon ay dahan-dahan niyang hinihiwa ang kanyang sarili. Nakita ko ang pagsirit ng sariwa at pulang likido mula sa kanyang sugat na ikinatras ko. Sa labis kong pagkagulat, Kuya Bari, hindi man lang nataranta si Nanay Wanda sa nakita. Bagkus ay nagkukumahog pa silang sinalo ang likido at hinayaang mapaligo sa kanilang buong katawan. Dahan-dahan akong napaatras hanggang sa makaramdam ako ng matinding pandidiri matapos malanghap ang amoy lansa sa paligid. Kitang-kita ko kung papaano mag-agawan ang 3 mangkukulam sa pagsalok sa dugo hanggang sa dahan-dahan nang bumagsak ang estranghero. Ang buong akala ko tapos na ang kanilang ritual, ngunit nagkamali ako. Mukhang iyon pa lang pala ang simula. Hindi na ako nakapagsalita pa nang makitang dinampot ni Nanay Tina ang punyal at tinastas ang balat ng estranghero sa dibdib. Nalaki na lang ang aking mga mata at nagulat nang makitang nagsipag hulugan ang kanyang mga lamang loob. Imbis na mahindik ay pinag-agawan pa ito ng 3 babae. Walang sino man ang nais na hindi maangkin ng kahit na maliit na parte mula sa kanilang biniktima. Kinain nila ang mga lamang loob, pinagsawaan lantakan hanggang sa damhin pa nila ang pagkasariwa nito. Maya-maya pa, napamulagat na lamang ako nang makita ang pagbabago ng kanilang mga mukha. Tila nawala ang kulubot, biglang bumata ang kanilang mga hitsura. Kuminis at mas lalong gumanda pa. Ayon kay Nanay Wanda, iyon ang regalo ng kanilang Panginoong sinasamba nila, ang kabayaran ng lahat ng pagsasakripisyo nila. Isang premyo ng kanilang katapatan, walang hanggang kabataan. Ibig sabihin, walang katapusan din ang buhay na tataglayin nila, kagaya ng isang immortal. Kaya naman, kahit natatakot po ako sa natuklasan ko tungkol sa kanila, hindi ko magawang ipagsabi kahit kanino ang mga bagay na aking nakikita.
Lalo na at isa si Nanay Wanda sa nag-uudyok sa akin na mag-ensayo at kailangang matutunan ang kapangyarihang itim. Aminado po akong hindi ko kaya ang mga pinaggagawa nila. Kaya para makaiwas, nagpupunta ako sa bayan at nagdadahilan na marami ng mga gamit sa bahay na kailangan bilhin. Katulad na lang ngayon, nagpunta po ako sa bayan, dala ang may kalakihang basket para lalagyan ng aking mga pinamili. May kalayuan ng bayan sa aming tahanan, Kuya Bari, ngunit habang tumatagal ay nagiging kabisado ko na rin ito. Hindi ko na nakakalimutan ang tungkol sa pasikot-sikot. Hindi kagaya po noon, nawawala pa ako. Abala ako sa pamimili ng mga rikados, karne, gulay at isda. Ito naman ang magsisilbing konsumo namin sa loob ng isang linggo. Nasa tindahan ako ng isda nang marinig ang usapan ng mga taong naroroon. Ito ay tungkol sa kaibigan nilang mga ngaso na basta na lang daw nawala sa kagubatan at hindi na natagpuan pa. Hindi lang iyon, naging sunod-sunod ang pagkawala na sa totoo lang ay nagpaalarma na sa akin. Bakit hindi ako maaalarma? Kilala ko ang mga tao at batang hinahanap nila. Ang mga biniktima ni Nanay Wanda, ang mga taong naging alay ng kanilang ritual para sa pangkukulam. Sabi pa nga ng isa sa mga ginang na sa pagkakatanda ko po ay Aling Bebang ang pangalan, kailangan na daw nilang ilapit ang suliraning ito kay Kapedring, ang pinakamagaling na albularyo ng bayan. May nagtanong kung bakit kakailanganing si Mang Pedring, ngunit nanlamig ako nang may magsalita mula sa kumpulan at sinabing mukhang may kinalaman ang tatlong magkakapatid na mangkukulam sa nangyayari sa kanilang mga kababayan. Halos hindi na ako humarap sa kanila sa takot na makilala nila ako. Natatandaan nga nila sina Nanay Wanda. Ako pa kaya? Paano na lang kapag tinutuon na ng mga tao ang gagawin nilang pag-atake? Binilisan ko ang paghakbang hanggang sa makauwi ako sa aming tahanan. Sina Nanay Tina at ang dalawa pa ay labis na nagtaka kung ano daw ba ang nangyayari sa akin. Gusto ko sanang ilihim sa kanila ang binabalak ng mga taong bayan. Ngunit nag-alala ako. Kahit ganito ako, ay kinupkup ako ni Nanay Wanda at malaki talaga ang utang na loob ko sa kanila. Minahal nila ako at inaruga katulad ng isang tunay na anak, kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kasi hodang masama ang mga bagay na ginagawa nila. Kaya naman, sinabi ko sa kanila kung ano ang natuklasan ko. Nagkatinginan sina Nanay Wanda, Nanay Tina at Nanay Helen sa isa't isa. Pagkuway, mainit akong niyakap. Hindi raw sila nagkamali sa pagpili sa akin. Nagtataka man, hindi ko na sila pinansin pa. Naging abala na kami pagsapit ng gabi. Kaya pala, dahil darating ang mga taong aatake sa amin. Sa labis kong gulat, pinaalis ako ng tatlo at sinabing ingatan daw ang kanilang mga kagamitan. Ako na daw ang susunod na magmamana nito. Tumanggi man ako ay wala akong nagawa. Nagsalita sila ng sabay-sabay at kusang lumakad ang aking mga paa. Ilang metro na ang layo ko sa kanila at hindi na ako makikita pa ng kahit sino nang dumating ang taong bayan. Hinuli sina Nanay Wanda at pinagtulungang dalhin pababa sa plaza sa bayan. Ako man
ay kabadong sinundan sila. Nakikita ko na nilalatigo nila ang magkakapatid na mangkukulam hanggang sa makarating kami sa bayan. Gusto kong umatungal. Tulungan sila at alisin sa kinalalagyan nila ngayon, ngunit alam kong delikado. Wala na akong ibang nagawa pa kung hindi lihim silang pinagmasdan na lamang. Pinwesto nila sa gitnang bahagi ng plaza at hinayaang saktan ng taong bayan. Napakaraming masasakit na salita at mabibigat na bagay ang ibinabato sa kanila. Naging sugatan ang 3 kong nanay-nanayan na hindi ko man lang magawang lapitan. Malungkot na umusal ako ng mga salitang ako lamang ang tanging nakakaintindi nang makita kong may isang lalaking katandaan na at nakasuot ng kulay pulang panyo sa kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay purong puti na. Sa hula ko siguro ay nasa edad 88 na ito. Sumikdo ang aking dibdib nang makita siya. Kay tagal ng panahon na, bakit hindi nila ako hinanap? Ang matandang lalaki ay simple lamang kung manamit. Tila isa lang siyang magsasaka, pero ang kanyang suot na kwintas ay kakaiba. Tila ba kinatatakutan ni Nanay Wanda? Nagsalita ng iilang katagang banyaga si Nanay Tina at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Sumabay din ang lakas ng ihip ng hangin at pagtitipon-tipon ng kulay abuhing mga ulap para takpan ang buwan. Ilang saglit pa, tila sinaniban ang 3 mangkukulam na nagkulay puti na lamang ang mga mata at naglaho ang mga eyeballs. Ang kanilang buhok ay hinawi at ginulo ng hangin. Ganun pa man, hindi sila natinag at nagpatuloy pa din sa pag-uusal ng mga ritual. Nahindik ako nang makitang umangat sa hangin ang albularyo. Idinipa ang kanyang magkabilang kamay at umusal din ng ritual, saka mariing pumikit. Natakot ako nang marinig kong naging kakaiba ang kanilang pananalita. Tila ba nasa lingwaheng hindi ko maintindihan pero tagos hanggang buto. Maya-maya lang, nagsiliparan ang mga taong kanina lang ay nakikiusyoso sa kanila. May bumalya sa malalaking punong kahoy, may nahulog sa kinauupuan at may tumilapon saka napangudngod sa lupa. Ganun na lamang ang takot ko dahil sa aking nasaksihan. Imbis na lumapit ang mga tao ay hindi nila magawa dahil may malakas na puwersang pumipigil sa kanila. Tila ba may pinagtibay na orasyon ang salita ni Nanay Wanda? Ilang saglit pa, lahat ng nakaabang sa harapan ng 3 ay biglang nagkikisay saka sumuka ng mga insekto. May nagluwa ng malaking palaka, mga ipis, alupihan at itim na tipaklong. Sa bawat kanal ay naglabasan ang mga ahas at ang iba pang mababangis na insekto, iyong nakamamatay at nakalalason. Literal na magkakasabay iyon kaya marami ang nagulantang sa nasaksihan kabilang na ako. Hindi ko alam kung papaano sila mapipigilan. Tila ba naging isa na silang halimaw sa kanilang pinaggagawa. Maya-maya lang, kusang natanggal ang mga gapos sa kanilang mga kamay at paa. May sumigaw na dyablo daw sina Nanay Wanda, ngunit mabilis lang nila itong nagawang saktan sa pamamagitan ng hand symbol ng sarili nilang mga kamay. Pinagmasdan pa nila kung papaano tila sangang nabali ang katawan ng ginang na alam kong kagagawa nila.
Hindi lang sila malalakas na klase ng mga mangkukulam. Sila ay mga mambabarang. Nakipagtagisan sila ng lakas kay Mang Pedring sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang mga kamay. Nasaksihan ko, Kuya Bari, kung papaano umatungal ang matandang lalaki nang umangat ang kanyang dalawang braso at kagaya ng mga nangyari sa mamamayan kanina ay kusang nabali na parang sanga. Napaiyak na lang ako sa labis na takot. Ang buong paligid ay nagkakagulo. Madilim pero ang mga tao ay nakahahanap pa ng paraan para makalayo sa komosyon. Ako man ay bumaba sa lugar na pinagtataguan ko. Hindi ko pwedeng pagmasdan na lang ang mga mangkukulam at albularyo na magpatayan dahil nakatitiyak ako. Isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang itong lahat. Dala ang mga bagay na ipinamana nila sa akin. Kinuha ko ang isa sa mga libro at binuklat iyon. May mga tamang orasyon sa bawat bagay. Kahit papaano ay may natutunan ako sa pagtira ko sa kanila. Pumagit na ako sa apat na naglalaban-laban at inusal ang ritual na labis nilang ikinagulat. Humina ang kanilang kapangyarihan dahilan para mapatingin sa akin si Mang Pedring. Muli, kumabog na naman ang aking dibdib. Nang humarap ako sa kanya, nakaramdam ako ng lukso ng dugo. Mangiyak-ngiyak kong hinarap si Nanay Wanda at nagmakaawa na itigil na ang kaguluhang ito. Sa labis nilang galit, gumawa sila ng orasyon para ilayo ako sa lugar kung nasaan sila. Ngunit nagawa ko itong kontrahin. Nanlisik ang mga mata ng tatlong mangkukulam. Ang kanilang mukha'y naging mas lalong mabalasik. Samantalang naging kulay abo ang kanilang mga katawan. Muli nilang minaniobra ang matanda nilang kalaban kaya napahiyaw ito sa grabing sakit. Walang paalam na inilabas ko ang isa sa mga bagay na alam nilang katatakutan nila mismo. Ang mga manikang yari sa luwad at nagre-representa sa kanilang tatlo. Dahan-dahan kong iniusal ang mga orasyon at dahan-dahang iniangat ang kamay ng manika. Humiyaw sa galit si Nanay Wanda. Unang pagkakataon kong narinig sa kanya ang palahaw na may halong galit at pagmumura. Naging mabalasik ang kanyang mukha. Tipong nagiging halimaw na gusto akong lantakan pero hindi ako nagpatinag. Humingi ako ng kapatawaran sa kanila. Hindi ko kayang ipahamak ang matanda laban sa lakas na mayroon sila. Mga malalakas silang mangkukulam, samantalang ang matandang lalaki ay isa lamang albularyo at ang aking lolo. Sinigaw ko sa kanila na lubayan ang aking lolo nang sa ganun ay umatras ang tatlong mangkukulam, ngunit hindi sila nakinig sa akin. Sa halip, nagsalita pa sila ng mga nakakatakot na mga kataga na kaagad namang naresolbahan ng matanda kong abuelo sa pamamagitan ng ritual ng sumbalik. Mabilis naman na bumalik sa tatlong babae ang kulam na nais nilang ipatikim kay Mang Pedring. Hindi ko na nagawa pang lapitan sila nang makita ang kani-kanilang pangingisay ng mga mata at pagkatumba sa lupa. Kasabay nun ang pagkawala ng tila ba malakas na ipo-ipong basta na lamang nanalasa sa amin. Muli, naging banayad ang hangin, malamig at sariwa.
Pinagmasdan ko ang katawan ng 3 mangkukulam na minsan ay kumupkup sa akin. Hindi na ako nakapiyok pa noong makita kong wala na silang mga buhay. Alam ko pong mahirap tanggapin ang mga nangyari, ngunit kailangan kong tatagan pa ang aking sarili. Higit sa lahat, kailangan kong gawin ang tama. Para kay Mang Pedring na aking lolo. Nagyakapan kami at labis ang pasasalamat niya na ligtas ako. Hindi daw kagaya sa nangyari sa kapatid kong si Cora na noong araw na nawawala pala kami ay nauna siyang dinakip ng 3 mangkukulam at inialay sa kanilang Panginoon. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, ay masakit pa rin sa akin ang nangyari sa aking kapatid na si Cora. Ngunit hindi ko na maibabalik pa ang kanyang buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo po at sana po'y mapili niyo ring basahin ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Bet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.